The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Ayan, so good morning po ulit sa ating lahat. Nandito na po tayo sa second to the last na ating pong pag-aaral on Psalm 23. Sabi nga nila sa Batang Quiapo, ang muling dalawang linggo. So, this will also be my last na message po on Psalm 23. Pero hopefully, hindi ito yung pinaka-last talaga. Kasi Kuya Choi will be closing yung ating pong pag-aaral po next week. So, ayan. Again, welcome po sa ating pong si Kuya Wilbert and si Alexa. Salamat po sa inyong presensya sa umaga po ito. And also, sa bawat isa din po who are joining us sa ating pong pag-aaral at ating pong panubahan sa umaga po ito. So, in connection po sa ating pong pag-aaral po on The Lord is my shepherd, ito po yung quiz. Meron po akong quiz para po sa inyo. Ano ba ang kinakain ng tupa? Okay. Grass. Oo, kinakain sila ng grass. Natutunan ko po nitong nakarang linggo lang na ang tupa, hindi lang pala grass ang kinakain. So, tingnan natin ito. Sige. Sounds good. Welcome to a special baking and program. Miss, and then more. Stop eating outside. You're a cheeky monkey. Excuse me. Can I have my table back? Nag-bake siya. Nag-bake siya ng cookies. Tingnan niyo yung shape. I like old. Hey boy. Sounds good. I don't want my tablecloth anyway. Smiles good. Peanut butter yung nasa darap. I like peanut butter. Oh, here it comes. Good boy, news. So that you good. Perfect. Always gets knocked. If you don't pick on my door, I'm missing the way. See ya. It was a crazy one. Let's go. Yan. So, ang sheep din pala kumakain ng peanut butter, harina, basically lahat ng kasama sa paggawa ng things. Kumakain ng one table. Pero, hindi yan yung regular na diet nila. Mas walang video na ito, kasahin siya sila. Sabi sa susunod, keep they require the nutrients, water, energy, protein, vitamins, and minerals. So, kasama ba din ba kayo sa mga anong ito? Sa listahan na yan? Oo. Kumakain din ba kayo ng grass? Yes. Lemongrass. Social yung grass niyo, no? Galing sa SM. Ayan. Minerals, water, tapos protein supplements, tapos browsing. So yung browsing kasi sa atin ganun di ba? Browsing is eating at eye level. So yung mga kambing, pansinin niyo pag kumakain sila, hindi sila nakayuko. Ang sheep, kumakain sila ng nakayuko, hindi dahil sa nahihiya sila dahil natin nila ay sheep. Hindi kaya ng baboy. Yung baboy kaya sila nakayuko na kumain kasi nahihiya sila, baboy yung nanay nila. Pero yung sheep ay grazing. So hindi yun accurate yung term na grazing platter. Kasi pag grazing platter, hindi ka dapat kumain. Kasi di ba sa mga sa mga okasyon. So, browsing. Ang sheep, they prefer to graze. Ayan. So,
Ano kinalaman? Kasi ang pag-aaral ko natin is verse 5, you prepare a table before me. And as a background, as a review po, sa ating pong previous na pag-aaral po, sa Psalm 23 verse 4, nalaman po natin mula kay Kuya Choi na ipinangako ng Diyos ang ganap na buhay kasama siya sa gitna ng kadiliman ng mundo. Diba? Even though I walk through the valley of the shadow of death, you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Also, natutunan natin last week na ipinangako ng Diyos ang kanyang presensya, pero malaya tayo na lumayo. So, I think yun yung disadvantage ng free will. Na pwede kang, may choice kang lumayo sa papalayo sa Panginoon. And ipinangako ng Diyos yung kanyang protection at gabay sa sino mang higit na naghahangad sa kanya kaysa anumang kayang ibigay ng mundo. So, dito po sa verse 5, sa binasa kanina ni Jade, we see a sudden shift mula dun sa dating, parang yung setting nung verses 1 to 4, naglalakad yung sheep kasama ng shepherd, nasa open field sila, nasa field. Ito, ba't biglang nagkaroon ng lamesa? Bakit may table? Why is there a table here? Sa verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. So tingnan po natin. Ano ba yung ibig sabihin na si Jesus naghanda ng isang table para po sa atin? Bakit mahalaga malaman natin na meron tayong table, meron tayong mesa? Una po, kailangan medyo himay-himayin po natin yung verse. And full disclosure, Psalm 23 verse 5 ay isa sa mga pinaka-nahirapan po ako aralin. Sobrang liit ng passage, pero ang hirap niyang, hindi siya mahirap nang i-dissect, pero yung mensahe niya, mabigat yung mensahe niya. But at the same time, it's also one of the most beautiful passages that you will ever find in Scripture. Ang table po in Hebrew is shulchan and shulchan. And it appears more than 70 times in the Bible. Shulchan, ang reference po ng shulchan dito, hindi lang siya furniture. Hindi lang siya yung mesa na alam natin. Okay? Sa kultura po kasi ng Middle East, kapag ka ikaw ay, dito ka sa lamesa. When you are invited to share the table with the host, parang nagpapakita ito ng respeto doon sa bisita at nagpapakita ng kabutihan. Actually, sa atin din dito sa Pilipinas, kapag meron tayong bisita, kunyari, nagpunta ka sa bahay, tapos, merong pagkain, naglatag ng pagkain dun sa mesa. Kunyari, nagpansit. Yan. Andito si Mark, pansit. So, naglagay ng pansit. Tapos, hindi mo sasabihin dun sa bisita mo lang, kuha ka dito, tapos diyan ka lang sa sulok. Diba? Parang that would be rude. Parang hindi mo siya hahayaan na kumain na siya doon sa sulok. Kundi, dito ka, kain ka dito, samahan mo kami. Mas gagawin din natin yung mga anak natin. Huwag ka ng pagkain mo, tapos dyan ka na lang. Di ba? Mas gagawin natin yung mga anak natin. Pero sa bisita natin, we would extend our life, we would be extending our kindness and generosity. Ganun po yung shulchan. Okay, yun po yung idea ng shulchan. Na hindi ka lang iniimbitahan na kumain doon sa lamesa, iniimbitahan ka na makishare doon sa kung ano man yung meron, yung kabutihan na nais na ipadama sa atin ng host. In biblical sense, when God invites us to eat at His table, it shows His generosity and kindness. Actually, yung sa Isaiah 55, yung binasa po natin kanina sa call to worship, come everyone who thirsts, come to the waters. He who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Para kang inimbitahan na magpunta sa buffet, punta ka ng food club. Ayan. Punta ka ng food club, tapos, sige, libre na kita.
Diba, ang sarap kumain kapag libre. And one of the most fulfilling things sa kapag, kain tayo, sagot kita. Di ba? Ang saya-saya, di ba? Tapos, ayun, oo. Tapos parang, yun, kakain ka na, parang wala nang bukas. Kakain ka na, parang isang linggo na, di ba? Pero yun yung idea na sinasabi dito. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoon through the prophet Isaiah is spiritual bankruptness. Yung iniimbitahan tayo ng Panginoon to come to His table, to accept His generosity, His mercy, His kindness, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang peace that comes na beyond all understanding sa gitna ng ating mga paghihirap, sa gitna ng ating mga problema na kinakaharap sa buhay. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa kanyang lamesa. And God recognizes that we are morally and spiritually bankrupt. Wala tayong kakayanan, wala tayong maihahandog or maihaharap sa Panginoon na, ay God, nagsisimba ako sa Joy in Christ, ha? Tanggapin mo ako. So dapat makakain ako dun sa lamesa mo. Hindi. Ang imbitasyon ng Panginoon, halika, lumapit ka. Tanggapin mo ang aking pagpapatawad sa iyo. It's also worth noting na yung words na ginamit ko dito. Prepare in Hebrew is arak. Okay? And before me. Bakit you prepare a table before me? Hindi siya beside me. Hindi siya behind me. There is a intentionality na pagkakakain ka, di ba, gusto mo yung either katabi mo or kaharap mo, yung kasama mong kumain, di ba? Kasi pagka hindi mo na makain ko, ito, kainin mo. Ganun yung gusto natin mangyari, di ba? Yan, alam niyo yan. Di ba? Pero yung intentionality na ilagay yung you eat in the presence before you, di ba? Ibig sabihin, ang ating pong Panginoon, ang paghahanda ng Diyos ng kanyang table, hindi yung naisipan lang na, kasi kumain ka na lang dyan, magluto ka lang. Hindi. Diba? Ang Panginoon, He is very deliberate. So kung meron tayong mga pangyayari sa ating pong buhay, hindi nagugulat po ang Panginoon sa mga nararanasan natin. So, maganda po na malaman po natin dito that when He invites us to His table, nais ng Diyos na makita natin, ma-experience natin ang kanyang presensya. Dahil alam niya na itong kailangan natin higit sa lahat. So, tandaan po natin na ang kabutihan ng Diyos hindi nasusukat sa material na bagay. Ito po yung pinaka-importante po na tandaan po natin for today. Kasi babalikan natin siya in the third. Ang kabutihan ng Diyos ay nakasalalay sa hindi masukat na kapayapaang binibigay niya sa atin. And sabi sa Philippians 4 verse 7, diba? The peace of God which surpasses all understanding, ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa ating pong pag-isip, higit pa sa ating pong pangunawa, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. And sa panahon po natin ngayon, kailangan natin ng peace. Kailangan natin ng peace kasi Tuesday, tataasan naman ng gasolina. Tataasan naman ng diesel. May mga nasa-diesel dyan. Diba? Tataas ang bilihin. Expect natin tataas ang bilihin. Tataas ang pamasahe. Diba? Sabi nga, sabi nung kaibigan namin na single pa, sabi niya, tapos single na siya. Sabi niya, ano ba yan? Ang gas, ang presyo, ang pamasahe, nagmahal, ako na lang ang hindi. Diba? Sa panahon na ito, kailangan natin ng peace. Okay. Tapos sa mga nakatanggap na ng sulat, nakatanggap ng sulat na you are now, congratulations, you are now independent, di ba? Parang, saan ako magbabayad ng mga kailangan kong bayaran ngayon? Di ba? Paano yung band ko na hindi ko pa naka-claims? Di ba? Paano yan? Ang hirap matulog, ang hirap na 2 weeks ago, di ba, sinabi ko na matulog tayo to be restored in the presence of God. Na ngayon, so paano kung ngayon siya babalikan? Diba? Sabi dito na yun nga, ang ino-offer sa atin sa hapag ng Panginoong Jesus is peace.
More than anything, nais ng Diyos na maranasan natin ang kapayapaang nagmumula sa pagiging reconciled sa Kanya. Tandaan po natin, the reason God invites us to be at His table is not that we enjoy what we want. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon na maging makisala sa Kanyang lamesa para makuha natin yung gusto natin. But that we find sufficiency in His presence. Na kahit na pinagsasaluhan natin sa presensya ng Panginoon, ay kanin na may asin, na may konting toyo, na may konting mantika. Sarap! Ang sarap, di ba? Kasi kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang bawat isa na nagsasamba at nagpupuri sa Kanya. Now, hindi masama na matanggap natin yung mga inaasam natin at pinagdarasal natin sa Panginoon. Kailangan po sabihin ko. Okay? Yung mga graduating po natin, yan. After so many years ng paghihirap, matatapos na ang huling linggo. Yan. Matatapos na rin si Batang Quiapo. Batang Santa Clara. Yan. Hindi masama na matanggap natin yun. Pero kung ang tingin lang natin sa Diyos, tagabigay ng gusto natin, we are missing the point of our relationship with Him. So, last week, pagkatapos po ng service, ay nagtungo po kami doon sa River Park. Tapos medyo nagkaroon po ng konti kasiyahan po doon. Dahil sa kaganapan, PGR Philippine Cup. Tapos, hindi ko sila na-meet na personally kasi medyo mahiyan po talaga ako sa totoong buhay. Pero yung kabatch ko, mga kasamahan ko po sa pangangalera, nakakatawa yung nila, yung minsan yung mga post nila the following day na parang sorry God, I got championship on the so, he makes my dreams come true. So parang salamat sa Diyos, papuri sa Diyos, di ba? Pero kung yun lang ang tingin natin sa Panginoon, tagabigay ang gusto natin, we are missing the point. God wants us to be fulfilled and at peace by being reconciled to Him. Kailangan natin ng peace na ito para sa susunod na part ng ating pong passage. Sabi po sa second part ng Psalm 23 verse 5, sabi po dyan, Kuya Lance. Yung second na part, di ba? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ibig sabihin po dito, bukas ang imbitasyon ng Diyos na makisalo sa Kanyang hapag. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tinuturing ng Diyos na kaaway at sa lahat ng tinuturing nating kaaway. And I must admit na nag-struggle po ako ng bonggang-bongga dito sa part na ito ng passage. Medyo mga 3.5 days na pinaghirapan. Ang Hebrew word for enemies is charar. Hindi siya charat-charat, charar. Charar. Okay? Ang boom charat-charat. Hindi siya gano'n. Hindi gano'n. Charar. Meaning to bind or an adversary. Isipin po ninyo na kung kunyari, nagdadrive ka. Ayan, para sa mga nagdadrive. Nagdadrive ka sa harap ng Lancaster, tapos or sa main avenue ng Lancaster, sa Agricola. Tapos meron biglang mang-cut sa'yo sa unahan. Tapos meron biglang mang-dipit sa'yo dito sa dalawang gilid. Ano yung feeling mo doon? Di ba? Parang nakakatakot. Tapos at unang response, magagalit ka. Pero yung susunod na response, matatakot ka. Bakit ako iniipit ito? Bakit ako ginigipit? Bakit ako ginigipit nito? Okay? Or, yung feeling na kinuha sa'yo bigla yung bahay mo. Tapos, kailangan magbayad ka ng ganitong klaseng amount para makuha mo, tapos wala ka. Or, yung kuryente, biglang mapuputulan. Tapos, kailangan mo siyang bayaran ng takpumin para hindi putulin nung lineman. Pero, ayun kailangan mo yung feeling ng helplessness. Yung feeling ng wala kang magawa, tapos ginigipit ka. That is charat.
ang image na inaano ko dito is you are napapaligiran ka ng hedge. Yung parang naglalakad ka tapos yung mga halaman ang tataas na hindi ka makaliko sa kanan, hindi ka makaliko sa kaliwa. It's like yung pag naglalakad ka sa mga eskinita, sa yung mga interior sa Maynila, di ba? Nagpunta ka sa yung mga kasulok-sulukan dahil meron ka kailangan puntahan na bahay doon sa dulo na nangutang sa iyo. Kailangan mo silid, di ba? Kailangan mo tagumpay ka tapos biglang lilit yung mga, tapos meron mga tao doon sa gilid na parang nakakatakot yung itsura nila. Yun po yung tsara. The feeling of being hemmed in, being closed in, wala kang magawa. Wala kang magawa. Yung sinasakal ka, ginigipit ka. So, yung image dito na pinapakita, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ang una ko pong na-imagine po dito, kumakain ka, parang kumakain ka kunyari sa buffet. Tapos biglang meron tumabi sa'yo, yung nang-aaway sa'yo. Okay? Nang-aaway sa'yo. Tapos, okay lang sana kung kung yung mong wala kang kinalaman na nang-aaway sa'yo. Pero paano kung yung nang-aaway sa'yo, mahal mo? Di ba? Importante siya sa'yo. Pero itong tao nito, he or she says hurtful things against you behind your back. Yung okay kayo, tapos pagka talikod mo, magpo-post ng ganyan. Chat. Diba? Magsasabi ng mga bagay against you. Diba? Paano kung yung taong yun is a person who hurt you or your loved one? Diba? Yung nasa isip ko dito, parang tayo, pagka nakakarinig tayo ng mga istorya, kunyari sa kulungan, mga kriminal na kumikilala sa Panginoon, nagiging Kristiyano, nagpapasalamat tayo, di ba? Pinupuri natin, ay, ang bait naman ng Lord. Itong mamamatay tao, biglang nakakilala sa Panginoon, naging mabait na siya. Pero when you see these things from the perspective ng biktima, itong tao ito, nirape yung anak ko eh. Di ba? Tapos biglang naging Kristiyano, gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong gumanti in the name ng aking mahal sa buhay na sinaktan niya. Yung mahal ko sa buhay na sinira niya yung buhay. Yung buhay namin na dapat matahimik, dapat mapayapa, sinira niya dahil doon sa maling ginawa niya sa amin. And then suddenly naging Kristiyano siya. Lord, napaka-unfair! Sinisisigaw ng puso ko. The good thing going through this passage, na parang, tapos makakasama mo sila, kakain ka sa hapag ng mercy ng Panginoon, tapos katabi mo itong tao ito na sumakit sa'yo, nagsabi ng masasamang bagay laban sa'yo. God, anong klaseng practical joke meron ka? Is this a prank? Di ba? Two things po na kailangan po natin tandaan. Ay, wait. That time. Sabi ko, ang shulkan does not, hindi siya limitado dun sa good things in the biblical sense. So, shulkan table is also reserved, it's also a metaphor for judgment. May mga verses po sa Bible, kunyari, Psalm 69 verse 22, na sinabi ng Panginoon na may their table be their snare. Ibig sabihin, that is passing judgment. God passing judgment on the wicked. Na yung table na yung, kasi one of the things na pinagmamalaki natin actually sa bahay natin, pag meron tayong lamesa. Diba? Si Kuya Choi, nung nag-start sila ng buhay na mag-asawa ni Ate Grace, wala sila lamesa, Japanese style. Ganun yun eh, pag wala ka lamesa sa bahay, sa bahay, Japanese style tayo. Nandun tayo sa lapag kumakain. So one of the things na pinupundaran natin, hindi actually nauuna ang lamesa kaysa sa sofa. Kasi hindi ka pwede maghiwa ng pagkain sa sofa eh. Hiwain mo nga dyan. Di ba? Yung lamesa kasi doon tayo kumakain. That is where we gather around. So, sa Middle Eastern cultures, kumbaga pagka meron kang lamesa, bongga ka.
So dito ang sinasabi ng Psalm 69 verse 22 na yung pinagmamalaki mong lamesa will become your snare. It will your judgment. So in this sense, pwede nating isipin or pwede nating i-interpret ang Psalm 23 verse 5 that the Lord extends His mercy to us while dealing judgment on our enemies, on the people who hurt us. Na ang Panginoon hindi siya natutulog. Na God knows that these people may hurt us. But, kumbaga parang ang justice ng Panginoon hindi natutulog. Makakarating ang hustisya ng Panginoon. Pero secondly, and I think this is the hardest part ng verse po nito, tandaan natin na yung grasyang tinanggap natin sa Panginoon, ino-offer din sa mga taong tinuturing na kaaway ng Panginoon at kaaway natin. Kasi at one point in time, nung hindi pa natin kinikilala si Jesus, tayo, kaaway din ng Diyos. Diba? Romans 5 verse 10. For if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled shall we be saved through His life? Kung hindi mo pa kinikilala ang Panginoon bilang Diyos, at hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan and commit your life in obedience to Him, then you are an enemy of God. Diba? Wala tayong karapatan na mag-demand sa Panginoon na, ay, dapat dyan ako kakain sa table mo, ha? Kasi we are God's enemies. Pero, since we are God's, at one point we were God's enemies, pinatawad po tayo ng Panginoon dahil sa Panginoong Jesus. And if we confess that Jesus is Lord, and we confess our sins and obey Him, di ba? Commit ourselves in obedience to Him, then we become part of His family. So ano yung karapatan natin para mag-gatekeep ng grace para sa iba? Meron sabihin to para sa akin. Pero sabi ng Panginoon sa Matthew 43:45, you have heard that it was said, love your neighbor, hate your enemy. But I tell you, love your enemies, pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Chapter 5. It's very easy. It's actually easy to love kung sino lang yung gusto natin, di ba? But the Christ-like thing, kung nais natin na sundin ang example ni Cristo, we must learn to love our enemies. Ano yung panalangin ng Panginoon Jesus nung siya po ay nakapako dun sa krus? Sinabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Hiniling ng Panginoon sa Diyos Ama na patawarin po tayo. Dahil at one point, tayo po ay naging mga kaaway din ng Panginoon. I think hindi aksidente na ang verse na ito kasunod ng paglalakbay natin as sheep through the valley of the shadow of death. Kasi bukod sa kamatayan, yung pagharap sa ating mga kaaway is one of the heavier things that can burden us sa ating pong paglalakbay kasama ni Cristo. But, tandaan po natin, I know it's very hard to forgive. And I know it's not easy na, yun nga, makakasalamuha mo yung mga taong nakakasakit sa'yo, tapos pretend like everything's okay. Sabi na, oh, ito pa rin kami, di ba? Okay. Mahirap mahirap. Pero, tandaan po natin, the difference here is the Lord's presence. Tayo man ay tumawid po sa kamatayan, ang pangako ng Panginoon, His presence will be with us. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Tapos you prepare a table before me in the presence of my enemies. Sino yung naghanda ng lamesa? Ang Panginoon. Ang presensya niya ang ating pong paghawakan. So, to apply this, humingi tayo ng hustisya para sa kasamaang nararanasan natin or naranasan natin. Pero ipanalangin din natin yung ating mga kaaway na makasalubong nila ang grasya ng Panginoon. I believe hindi po sadista ang Panginoon for allowing us to suffer in the presence of our enemies because that is what Jesus experienced on the cross.
He suffered extreme humiliation, talagang pinahiya siya. Namatay siya eh. Binawi yung kanyang buhay sa presensya ng kanyang mga kaaway. Tinanggal yung kanyang dignidad. Siya na pinakamaganda at pinakabanal sa lahat-lahat. Pero tinanggal yung beauty na yon at hinayaan na siya ay mabugbog. Yung sinabi ko kanina, I think that was what Jonah was, yung pinagdadaanan ni Jonah. Okay, balikan niyo po yung kwento ni Jonah sa na sinabi niya, nung sinabi sa kanya ng Panginoon na pumunta ka sa Nineveh, sabihin mo sa kanila na mag-repent sila, magsisi sila, or in 3 days magugunaw yung buong city. Tumakas, di ba si Jonah? Di ba? Tumakas siya, nag-book siya ng flight papuntang Tarshish. Tapos kalagitnaan, nagkaroon ng bagyo. Yeah. Tapos ayun, siya ay sumakay sa, hindi angkas eh, lamon. Nilamon siya ng isdang malaki. Di ba? Tapos dinala siya pabalik ng Nineveh. Sinabi ni Jonah sa Panginoon, nung nakita ng Panginoon na nagsisi yung buong city, tapos they repented of their sins, tapos hinihintay ni Jonah na, ano ba, magugunaw? Masisira ba itong anong ito? Wala. Nagsisi. Sabi ni Jonah, ito yung sinasabi ko eh. Diba? Diyos ka na mabuti, Diyos ka na mapagpatawad. Yung mga kumakaaway sa amin, nagpapahirap sa amin, hindi mo yan papahirapan. Papatawarin mo sila. Diba? Nagalit si Jonah sa kanya. Ito ang sagot ng Panginoon. Hindi ba ako maaawa sa kanila? Should not I pity Nineveh? Diba? That great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. So hindi lang dito nangihinayang ang Panginoon na, ay sayang naman yung beef. Sawak niya ang beef, di ba? Hindi siya nangihinayang sa ganun. But kabuhayan ang symbolize po ng cattle. Parang nakakayaan ba ng Panginoon na it shows how much the Lord cares for each of us. Ito isang buong city ito. 120,000 people. For sure, lalaki pa lang ang binilang dyan. Wala pa yung mga bata, tsaka wala pa yung mga asawa dyan. Diba? Pero that is how the Lord cares for you and for me. So, ang tugon ng Diyos, yes, they deserve destruction, but after seeing them repent, hindi ba tama lang na patawarin at iligtas sila ng Panginoon? Sabi din dito sa yung continuation ng Matthew chapter 5, love your enemies, pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good. Diba? Hindi naman tumataas lang yung araw dun sa mga anak lang ng Diyos. Diba? Wakit din yung araw dun sa mga masasama. Umuulan din sa mga, nagiging masagana din ang buhay ng mga masasama. Yung mga kinagagalit ni Pastor Cherne, yung mga magdanakaw! Diba? Hindi pa pala din sila ng Panginoon. Dahil kalaban din tayo ng Diyos, kung tayo nasa kasalanan pa, pero sa kanyang mercy, pinatawad niya tayo. So, sino tayo para mag-gatekeep ng grasya ng Diyos para sa lahat? Narinig ko po nitong nakarang araw po, si Pastor Bong sa akin. So, kung kilala po ninyo siya. So, isa po siyang kilalang preacher sa YouTube. Well, hindi siya sa YouTube nag-church. Doon siya sa trabaho nila, Pastor Choi. Doon siya nag-church. Pero, meron siyang isang preaching, sinabi niya, nasusubok ng paghihirap yung karakter natin at pagtitiwala sa Diyos. Para daw tayong toothpaste, na kapag ang toothpaste, kapag pinisil mo, kung anong lalabas, yun. Di ba? Kapag nakakaramdam tayo ng pressure, lumalabas yung pagkatao natin. And, dito tayo araw-araw na binabago ng Panginoon. So bukas ang imbitasyon ng Diyos, araw-araw para dumulog tayo sa hapag ng kanyang biyaya upang makaranas ng grasya ng Panginoon. Diba? At kapag tayo nakaranas po ng grasya ng Panginoon, huwag natin siyang ipagdamot sa iba.
Sundan natin palagi yung halimbawa ni Kristo, nagpatawad, nanalangin para sa kanyang mga kaaway. Panalangin natin ng ating mga kaaway, hindi para parusahan sila ng Panginoon. Diba? But that they would also encounter the grace of God. Panalangin din natin yung ating mga puso na baguhin ng Panginoon to be more like Him. Pangatlo, the last part po, you anoint my head with oil, my cup overflows. Sa nag-uumapaw na mercy ng Diyos, pinili niya tayo upang makasalod niya. Yung anointing na sinasabi sa Bible, hindi na siya yung basang lalagyan ka ng oil sa ano. There's so many layers behind it. The word for anointing is the shen. Okay? And yung oil naman is shemen. Shemen. Pasensya na, gugutumin ko po kayo dito. Pasensya na. Oo. Hindi si Shemen sa Meteor Garden. Shemen. Oo. Ang image po nito, kailangan magkasama yan palagi. The Shen tsaka Shemen. Ang ibig kong sabihin po dito is, yung image na kanyang kino-convey is kapag yung nag-offer ng offering sa Panginoon. Kasi tayo offering, nilalagay na natin sa basket financial or gift offering sa Panginoon. Pero remember, in biblical times, ang offering, nag-offer sila ng mga hayop for the forgiveness of sins, for the atonement na tinatawag. Tatakpan ng dugo nung pinatay na hayop yung kasalanan ng tao. Hindi niya kayang tanggalin ang kasalanan ng tao, but tatakpan para hindi siya tingnan ng presensya ng Panginoon. In short, yung hayop na namatay, siya yung substitute para dun sa taong nagkasala. Because the wages of sin is death. Diba? Dahil ang hustisya ng Panginoon, kung ikaw nagkasala, dapat mamatay ka, nakapatay ka ng dapat mamatay ka din. Pero yung hayop na yun, yung tumatakip dun sa kasalanan mo, yung atonement na tinatawag. After makuha yung dugo, and then matanggal yung mga organs na hindi kailangan, yung offering na yun susunugin. Now, yung requirement for the offering is without defect. Maayos yung hayop. So, ibig sabihin, healthy siya. So, sorry po talaga. Pero imagine ninyo, kayo po ay nag-iihaw ng barbecue. Oo. Lean meat. Diba? Pero meron konting fat. Ayan. Tapos, umaapoy. Ayan. Tapos, nauusukan siya. Tapos, yung fat nung karne, nagdidrip. Lumalabas yung sorry po talaga. Tapos naaamoy mo siya, bango, di ba? Amoy barbecue ni Ate Gemma. Diba? Tapos yung fat tumutulo dun sa apoy, dun sa mga ulit, tapos gumagano pala, lalo lumalakas yung apoy. Yun po yung dashen. Dashen literally means to be greasy, mamantikaan. Because yung mantika na yun, it conveys the image of prosperity, of being abundant. So, brother, parang nagmamantika ka ngayon, diba? hindi siya gano'n, di ba? Pero yung fat and rich food, you can actually, may encounter po ninyo through the Psalms. Whenever binabanggit ang fatness and richness, it conveys abundance, it conveys blessing ng Panginoon. So dito, yung mantika, yung taba, yan, tanda ng blessing at pagpapala ng Diyos. Yung pinagsunugan ng offering, hindi lang siya yung pupunin, tanggalin na yan, hindi siya ganun, di ba? Iipunin yung pinagsunugan ng offering, tapos i-dispose sa isang designated na lugar.
Yung ashes na yon ay symbolic ng atonement, symbolic ng pagpapatawad. Ito ay may separate na disposal, meron siyang proper na pag-handle. Hindi siya pwedeng basta-basta lang. Actually, merong designated na tao. Hindi pwedeng si Kuya Joseph lang basta-basta. Kailangan Levite yung pwedeng mag-handle ng mga bagay na yun. So being anointed means being chosen. Pinili. Pinili dahil sa pagmamahal, pinili ka dahil sa pagmamahal ng Panginoon, at pinili ka for a special purpose. Kung ikaw ay bahagi na ng pamilya ng Diyos, tandaan mo na pinili ka na Jesus para sa kanyang dakilang plano. Dakilang plano ng pagliligtas. Sabi sa John 15 verse 16, "You did not choose me, but I chose you." Ako ang pumili sa iyo. And appointed you so that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Huwag tayo masyado mag-focus dun sa last na part. Appointed you so that you should go and bear fruit. Ano yung fruit na yon? Sa buhay po natin, tayo po ay maging masagana. Makita po sa buhay po natin yung kabutihan ng Diyos. Na kapag nakikita natin si uy, si Ruth, mabuti ang Diyos sa kanya. Di ba? Siya ay tagasunod ni Jesus. Parang gusto ko rin maging tagasunod ni Jesus dahil na nakikita ko sa ginagawa ng Panginoon sa kanya. Di ba? Ang presensya ng Espiritu ng Diyos sa ating buhay ay tanda ng kanyang pagpili at pagpapala sa atin. So, dahil pinili tayo ng Diyos, hayaan natin na umapaw sa atin yung kanyang kabutihan. Huwag natin pigilan. Diba? Yung word po dyan is revaya. Okay? Revaya. My cup overflows. Kung yung kanina sarar, binigipit ka, sinasakal ka, sinisikip ka, dito, revaya, baliktad. Parang fire hose na biglang binuksan. Tapos labas yung tubig, bush. Ganun yung gustong mangyari dyan. Diba? It is a picture of overflowing fullness. Hindi lang siya sapat, hindi lang yung napuno yung baso, pero nabuumapaw pa. And when you encounter this word, revaya, or overflow, my cup overflows, it is a picture of security and safety. Kahit napapaligiran tayo ng mga kaaway na gumigipit sa atin, posible pa rin tayo mag-umapaw sa biyaya ng Diyos. Diba? Kaya importante malaman natin yung, kanina sinabi ko sa umpisa, na yung pagpapala ng Panginoon, hindi lang siya material. Diba? Being, yung pagsalo natin sa hapag ng Panginoon on the Lord's table is not just for material blessing. But rather, yung matutunan natin, i-let go yung mga material na bagay. Because when we learn to let go of material things, then that is when we learn also to overflow. Ano yung sense ng mayaman ka sa lahat ng bagay na gusto mo, pero you are morally and spiritually bankrupt? You can be successful in the eyes of the world, pero sa mata ng Panginoon, ikaw ay kumakain ng Jeps. So when we experience God's blessing, whether materially or spiritually, ang tamang response, ang tamang tugon is to share it. Ang pagpili sa atin ng Diyos, hindi para tayo-tayo lang, tandaan po natin yon, kundi para maranasan ng lahat ang pagpapala ng presensya ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, Genesis 12 verses 2 to 3, yung pangako ng Panginoon kay Abraham, I will make you into a great nation, I will bless you, I will make your name great, you will be a blessing. Diba? I will bless those who bless you, whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Sa pag-aaral po natin sa ating pong Bible study, natutunan po natin na yung blessing na ito is not material, but the blessing of being reconciled with God. Yung blessing ng kahit na matulog ka ngayong gabi at hindi ka magising, alam mo kung nasaan ka. Alam mo kung sino ang madadatan mo pag-isip mo.
Just the other day, pinag-uusapan namin ng kaibigan ko. Kilala mo din si Chuck Norris. Si Chuck Norris. Sabi nila, si Chuck Norris, hindi siya nagpo-push up. Tinutulak niya yung mundo. Ayan. Hindi na nag-gets. Ayan. So, merong kwento si Chuck Norris. So, si Chuck Norris, isa siya sa mga action stars. Yung kapanahon na ni Bruce Lee, ayan, si Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, yan, yung action era. So, merong isang kwento, kinagat siya ng isang ahas. Kinagat siya ng ahas. Tapos sinabi niya na, after 2 days of agonizing pain, namatay yung ahas. Tapos meron pang isang kwento. Alam niyo yung stuffed na tiger? Yung minsan sa mga bahay ng mga yayaman, di ba, merong stuffed na tiger. So, hindi pala stuffed na tiger. Totoong tiger pala ito. So, tinawag si Chuck Norris sa isang cage kasama ng isang Siberian tiger, kasama yung trainer. So, lumapit si Chuck Norris sa tiger, tapos hinawakan niya yung tiger. Umuhol yung tiger. Tapos sabi ng trainer, dahan-dahan, umatras ka, huwag kang gagawa ng bigla-bigla. Sumunod yung tiger. Yung tiger yung natakot kay Chuck Norris. Basta maraming kwento tungkol kay Chuck Norris. Pero nitong ka-birthday mo, March 10, kaka-86 niya lang. Sabi niya doon sa huling Instagram post niya, I do not age, I level up. So si Mami, I do not age, I level up. So last week lang, dinala po siya sa hospital. Naglabasan yung mga sa internet, sabi sa internet. Kaya daw dinala si Chuck Norris sa hospital kasi kailangan daw ng tulong ng mga doktor. So, na-hospitalize si Chuck Norris and now the hospital is better. Okay na daw yung mga doktor, yung 79 na nurses saka yung 86 na mga doktor. Okay na sila, magaling na sila lahat. Pero the other day, we received news that Chuck Norris has died. Kaya daw siya namatay. Si Kamatayan daw, nagpunta doon sa bahay niya. Tapos, ako si Kamatayan. Sumunod ka sa akin. Ano pangalan mo? Ako si Chuck Norris. Sabi nila ni Kamatayan, sir, yung mga bags mo, hindi ka na. Okay. Bakit ko nakwento si Chuck Norris? Nabasa ko yung testimony niya. And it appears that Chuck Norris is a Christian. He's a believer in God. So, kahit na ang tingin sa kanya ng mga kahit yung tingin ng mga tao sa kanya, immortal, at hindi, dahil sa mga jokes sa internet. Diba? Pero he is a true immortal because he is a believer in God. And he has peace in his heart. Dito, nakikita po natin na si Chuck Norris, nakadulog siya sa hapag ng Diyos. And kapag binalikan po tayo ng Panginoon Jesus, and we can be sure that we will be seeing Him there. Tandaan mo natin itong tatlong bagay na ito. Iniimbitahan tayo ng Diyos na makisalo sa Kanyang masaganang biyaya at kabutihan. Dumulog ka na ba sa hapag ng Diyos? O pinipigilan mo yung sarili mo dahil feel mo na kailangan mo pang ayusin yung buhay mo? Remember that the Lord is siya yung tagapagpagaling natin. Hindi ka pupunta sa doktor kapag maayos na yung buhay mo. Diba? Pupunta ka sa doktor dahil gusto mo ng kagalingan. We come to the table of God's mercy so that we may experience His forgiveness and His peace. Bukas ang imbitasyon ng Diyos sa makisalo para sa lahat. Kaaway ng Diyos, kaaway natin. Sino yung mga kaaway sa buhay natin na kailangan natin ipanalangin, kailangan natin patawarin? Humingi tayo ng lakas kay Jesus na mapatawad sila. And tandaan po natin, sa nag-uumapaw na mercy ng Diyos, pinili niya tayo upang makasalo niya.
Pinagdadamot ba natin yung blessing ng forgiveness sa Panginoon? Or are we, tayo ba ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa iba? So ano yung ibig sabihin ng idea na si Jesus naghanda ng table for us? Yung kapag na inihahanda sa atin ni Kristo or inihanda sa atin ni Kristo ay para maranasan natin ng tunay na kabusugan sa presensya ng Diyos. Bilang mga tupa, madali tayong mag-tempt na maghanap ng ibang sources ng pagkain. It's very easy for us to find our fulfillment in things other than God. Ayun na nga lang di ba? Minsan yung, ano ba, pipiliin ko, magbabasa ba ako ng Bible ko o magbabrowse ba ako sa social media? Okay? Ang hapag ng Diyos na bibigay sa atin ng tunay na assurance at kapayapaan kahit nasa gitna ng ating mga kaaway. So, bilang ating shepherd, si Jesus naghanda ng isang table para maranasan natin yung kanyang nag-uumapaw na kabutihan. At bukas ang imbitasyon sa atin at maging doon sa mga tinatrato nating kaaway na makibahagi tayo sa biyaya ng Diyos at maligtas sa kanyang matuwid na paghukom. So kung hindi ka pa lumalapit, dumudulog sa hapag ng Panginoon, tara, sabi ng Kuya Joseph, tara, lumapit tayo kay Kristo. Tanggapin natin yung pagpapatawad na in-offer niya. At kung ikaw naman nakakain na sa table ng Diyos, ipanalangin natin yung puso natin na huwag maging madamot para i-share sa iba at maranasan din nila ang biyaya ng presensya ng Diyos. Matuto tayo dun sa sheep. Kanina yung sheep na pinakita ko sa inyo, di ba? They were contented, they were happy in the presence of their master. Kumakain ko ano binibigay sa kanila, happy sila. Di ba? Matuto tayo na kumakain tayo sa provision at pagpapala ng ating pastol. Pasalamatan natin ng Diyos sa ating kinakain. Sometimes yun nga pag yung bago tayo kumain, parang nakalimutan ba natin mag-pray. Pero the act of praying before eating is actually an act of gratitude. I-enjoy natin yung pagpapala ng Diyos dahil ito ang nais ko niya. The Lord is my shepherd and He prepares a table before me. Manalangin po tayo.